They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Energy. Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Chika sa Arena! Isang maganda ako, I know. Diba? Nakakaloka yun. Isang maganda umaga pa rin po sa ating mga pangga. Ito na naman ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman, astig ang araw na ito ay talaga nga naman. O, diba? Tumungan na muna tayo sa mga nagaganap na laban ngayon sa mundo ng NBA para sa Eastern and Western Conference na labanan para sa season na ito. Kanina umaga tinapos na nga ng Hornets ang laban nila sa Knicks sa score na 115 over 98 ng Knicks yan ng bongga. O diba, nanalo ang Hornets. Diba, mga Hornets fanatics dyan. Diba? Ano yun? Nakakaloka. Pero eto na nga, sinundan din naman ng Pacers ang labanan nila with Nets. Kung saan nga naman nanalo ang Pacers sa score na 105 over 99 ng Nets. Samantala ngayon ay nagaganap pa rin ang labanan sa pagitan ng Kings at ang Chicago Bulls dahil second quarter pa lamang po at may 1 minuto na naiiwan pa sa kanilang orasan kung saan lamang ang Kings sa score na 61 against Chicago Bulls na 51. Samantala nasa second quarter din ang labanan ng Warriors at ng Raptors kung saan lamang ang Warriors sa score na 61 over 56. Samantala naman nagsisimula pa lamang ang laban sa first quarter against Lakers and Bucks kung saan nga naman, ay naku grabe, first quarter pa lamang ito, nakakalok. Tambak, diba? Tinambakan tambak ng husto sa score na 32 ang Bucks. Ang Lakers naman ay 17. First quarter with 47 seconds on the clock. Magsi-second quarter pa lamang na nakakaloka. Diba? Doon sa mga umantabay pa din at sa mga sumusuporta sa iba't ibang kuponan ng NBA teams, ay tabayanan nyo lang dahil medyo mahaba-haba pa ang elimination round na ito. Kaya kalma. Baby, kalma. O, diba? Pero eto na nga, matapos tayo sa NBA, punta na muna tayo sa ating PBA Commissioner's Cup. Naku, nakakaloka dahil mamaya matutunghayan na nating gabi ang fourth game na kung saan nga naman magsasagupaan din ang Ginebra at ang TNT. Matapos nga kasi talaga nga naman last Wednesday po ito. During the third quarter round ay medyo na-injured ang import ng Ginebra team kung saan nakikita ng ilan na posibleng makuha muli ng TNT ang titulong pagiging kampyon para sa PBA Commissioner's Cup sa taong ito. Pero sabi naman ng ilan na laban-laban na pero walang babawi. O, nakakaloka, diba?
Kasi nga naman may chance pa rin naman sila. Pero sabi nga ng ilan, nako, kakayanin kaya ito nila Scottie Thompson at ilang pang mga players, lalo pa, 'di ba? Injured ngayon ang kanilang import na si Justin Brownlee, na kung saan nga naman sinasabi ng ilan na kung mas lalong hihina nga daw ang koponan ng Barangay Ginebra, na kung saan nga naman advantage ito, 'di ba, para sa TNT. Bagamat alam naman natin, 'di ba, meron din silang isang player na naka-off season break dahil sa injury din naman na na tinamo, 'di ba, na nakakaloka, 'di ba, na si Jason Castro. O ngayon eto naman sa kanila, meron ng injured. Pero sabi ng iba, malahaba-haba pa ito dahil posibleng makuha pa din ng Ginebra team ang kanilang panalo matapos kasi silang talunin last Wednesday sa score na 87 ng TNT against 85 ng Barangay Ginebra, 'di ba? So malalaman natin yan kung makakabawi man sila or makakamit ang TNT ang kanilang pangatlong panalo patungo sa kampyonato na nga ba ito? Well, yan pa rin ang sama-sama natin pakatutukan sa mundo ng PBA. Well, in the meantime, mga pangga, kung gusto mo naman mas maging kaastig-astig ang araw mo at exciting gamit ang Arena Plus app, well, eto lang naman ang dapat mong malaman. Ang Arena Plus lang naman ang tinakal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan nga naman ito ang magpapabago sa paraan ng pag-i-enjoy mo sa mga paborito mong laro. Bakit? Etong astig sa Arena Plus, hindi mo na kailangan kasi maghanap pa ng iba't ibang app, kumaga all-in-one na nandito na. Latest scores, result, at mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto at updated. Hindi ba? Nandyan ang games sa PBA, NBA, PBL, soccer, 'di ba? Basketball, volleyball, boxing, and a lot more. Wow, gusto ko yung a lot more, 'di ba? Well, pwede mo rin masubaybayan ang mga live games sa mga local at international sports properties sa kanilang web-based o mobile application na gamit lang ang inyong mga cellphones. Kumbaga all-in-one na, anytime, anywhere pa. Sa Arena Plus din, hindi ba, makakasiguro tayo na wala tayong pangamba. Di ba, kung ikaw man ay tataya, pupusta, di ba, sa kung anumang games ang gusto mo, wala kang dapat ipangamba dahil ang Arena Plus ay licensed ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil namin gustong kaastig ka, ang mga official endorser din ng Arena Plus, kaastig mo sa Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na aariba mamayang gabi. O, diba? Yan si Scottie Thompson sa Barangay Ginebra. At syempre ang ating phenomenal Philippine basketball star sa mundo naman ng NBA na mamayang paga na si Jordan Clarkson. Kaya nga naman gawin natin astig ang ating gaming experience with Arena Plus. At sabayan natin yan ang pakikinig ng official jingle ng Halina sa Arena, kung saan ito'y kinanta ng none other than Glock 9 sa Arena Plus, diba? Astig sa sports ka talaga. At para sa inyong kaalaman, ang Arena Plus din ang official sponsors ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. So download Arena Plus app now in App Store and you can also watch it live in arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala lang po natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dyan na po natatapos ang ating chika sa Arena at hindi sa atin ang Arena Plus. Astig sa sports! Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all, especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Ganun talaga pag medyo alam mo hinahanap mo yung
Nakakaloka. Happy Friday morning po sa lahat ng ating mga pangga. Metro and Mega Manila, sa magandang umaga po sa inyong lahat, hindi ba? Kayo patuloy pa rin pong nakatutok sa number 106.7 na Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Yan! Diba? Sing-sing pero iba, dala ko ay mag-isa. Oo, nakakaloka. Oo, diba? Dahil ang ating, alam mo yun, tita mong Cora ay meron lang inasikaso sa kanyang tuhod. Wow! Naglagay ng salompas. Diba na nakakaloka? Dahil pinaghahandaan niya ang big night mamayang gabi, kung saan nga naman mamayang gabi ay makakatanggap po ng awards. Diba? Ang Energy FM at ang Baklitas po yan sa Muslim Nation Builders Awards po yan. Sa Baklitas po kasi, diba, is Podcast of the Year, and of course, Energy FM ay Best FM Station of the Year. O, diba? Of the Century. Of the Century! Gusto mo yan? Nakakaloka. Hello pa rin po sa ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok, of course, sa ating digital platforms on Facebook, TikTok, at sa iba't ibang platforms pa natin tulad na lang ating team replays on YouTube. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. May nakita ko nagpapabati ng happy birthday. Si Aaron Villanueva. Ikaw ba yun nagba-birthday? Tama ba? Happy birthday kung ikaw man yan. So ano? Diba? Bati-bati lang. Walang paalog yun. Grabe. Nakakaloka. Diba? Uy, maraming salamat po sa mga taga Fatima Colleges, si mga estudyanteng dumalaw dito kahapon. Hello po sa inyong lahat. Sila po yung nagpatotoo ng isang bucket na chicken. Sila po yung nagdala. Thank you so much. I love you guys. Sa Fatima College, ayan. Diba? Hello po sa inyo. Parang Fatima College Antipolo. Tama ba? Oo. Sana tama ako. But anyways, nako, eto ng chika natin for today's video. Nako, eto na nga ba sinasabi sa hula. Diba? Ano yon? Diba kasi nga kahapon ating natalakay patungkol nga doon sa mga tao, sa mga kapamilya artist na tumawid na ng bakuran at iniwan iniwan na ang bakuran ng ABS-CBN at tuluyan ng tumawid sa TV5 tulad ni Maha Salvador tsaka ni Enrique Hill. Tapos atin din na mention kahapon ay, diba, na baka posibleng, alam mo yun, si John Lloyd Cruz nga, diba, na mapadpad din sa bakuran ng Kapatid Network. Pero ito ang chismis na aking nasagap. Kasi nga pinag-uusapan natin kahapon na si John Lloyd is parang under yata, not sure kung confirm yun, ng Crown Artist Agency na kung saan nga naman pagmamayari ng asawa ni Maha Salvador at ni Maha Salvador mismo, diba, na si Rambo Nunez, na parang kabilang siya sa naturang artist agency na syempre alam naman natin na kung sino yung mga hawak nila, posibleng mapunta din sa TV5 o kung nasaan man ang actress ngayon, hindi ba? Pero etong nasagap kong chika, o diba, nakakaloka. Mukha yatang hindi yata mapupunta sa Kapatid Network si John Lloyd Cruz dahil, diba, ayon sa ating nakalap na chika, mukhang nakikipag-meeting na daw or nakipag-meeting na si John Lloyd Cruz kay Mr. Carlo Katigbak. O diba? Dahil nga kung ano man ang pinag-usapan nila, hindi ko rin alam, diba? Wag mo kong tanong-tanongin. Hindi, nakipag-meeting na nga daw kasi ayon daw sa mga parang malalapit na mga tao kaya John Lloyd Cruz ay parang bang nakipag-meeting na ito na parang may posible nga ba na sa ABS-CBN magbalik ang talagang nga naman isa sa mga tumatayong haligi ng pundasyon ng Star Magic, diba? Isa siya sa mga A-list artist. Kung matatandaan natin, diba, iniwan or pansamantalang nagpahinga si John Lloyd Cruz at year 2017 nung nag-stop siyang maging active sa showbiz at makarelasyon nga niya ang alam mo yun, napaka-sexy at napakagandang si Miss Ellen Adarna. Oo, nakakaloka, diba? Since then, hindi na natin siya nakitang active tapos parang nanumbalik, diba? Pero ngayon daw, kasi nga naman, very happy ang lahat na mukha yata magtutuloy-tuloy na ang pagiging active ni John Lloyd Cruz dahil sa ilalabas na Rolling Stone Philippine Magazine ay isa siya sa mga cover nito na kung saan nga naman nakapanayam siya ng none other than, diba, na award-winning writer na si Ricky Lee, kung saan nga naman mini-mentor yata siyang muli
para muling mabuhay ang kanyang karera. Well, that's a good sign. Palakpakan natin, di ba? Well, sa naturang magazine na to na Rolling Stone Philippines, ay hindi lang din pala si John Lloyd Cruz ang isa sa mga cover. Kung hindi binigyan din ng 3, tama na. Oo, puro na palakpak. Wala na akong narinig. Diba? Nakakaloka. Pero yun na nga, eto na. Binigyan din ng tribute ang bandang Eraserheads, kung saan isa din sila sa cover ng ilalabas na first edition ng Rolling Stone Philippine Magazine. O, diba? Well, it's a good sign. Kaya nga naman doon din parang umusbong yung usapin na parang itong si John Lloyd Cruz nga ay nakikipag-meeting na kay Mr. Carlo Katigbak, na ibig sabihin ba nito ay magiging active na ba siya ulit? Makikita na rin ba natin siya ulit? Kaya lang ang tanong ng sambayanan, oo, napakagaling niya, diba, na aktor. Dekalibreng aktor talaga at wala naman tayo masasabi sa naiambag niya sa industriya. Kaya lang, sa dami na ng artista sa ABS-CBN at may mga baguhan, mapansin pa kaya siya, 'di ba? Na nakakaloka. Kasi nga 'di ba, parang sinasabi ng iba, oo, 'di ba? Wala naman talagang duda at wala rin panghihinayang sakaling kunin ng ABS-CBN muli, 'di ba? At i-welcome itong si John Lloyd Cruz ng bonggang-bongga. Pero, 'di ba, na nakakaloka ay hindi ko nakakayanin. Kasi sabi ng ilan na parang, bakit katulad niyan, si Enrique Hill, nasa kanila since 2023, diba? A-lister artist din. Wala nga silang naibigay na proyekto. Si Maha Salvador, hindi ba Star Magic artist din yan dati? Bago sila nagtayo ni Rambo Nunez sa sarili nilang artist agency, ng Crown Artist Agency, diba under siya ng Star Magic? Ano din ang nangyari? Diba? Si Nadine Lustre, andun din. Nung winelcome back nila si James Reid, ano na? 'Di ba? Asa na ang proyekto? Asa na ang ganito? Hindi ba? Tapos 'di ba, may mga katulad niyan, 'di ba? May mga artist sila na katulad niyan ang Don Bell, bubuwagin, 'di ba? Kasi parang meron yatang si Bel Mariano, parang may gagawin siyang proyekto na kasama daw yung anak ni Mikey Cojuangco at ni Dudu Jaworski, yung bagong pasok naman ng Star Magic. So, paano? 'Di ba? Mapansin pa kaya ulit ang isang John Lloyd Cruz, 'di ba? Na kung tutusin, ang dami ding mga veteranong artista na nandyan pa rin sa poder ng Star Magic. Kaya lang, 'di ba? Nasaan? 'Di ba? Nasaan si Nicolay? Hindi ba namin si Nicolay? Sabihin na daw, sino nga yun? Pero yun na nga, diba? Well, sana mabigyan siya ng magandang break ulit dahil he deserves a spotlight, of course. John Lloyd Cruz yan diba? Alam niyo yun. Wala naman taong ayaw na makaparehang isang John Lloyd Cruz, hindi ba? Pero sana lang din, diba? Sa kanyang pagbabalik, diba? Maging, alam mo yun, na hindi rin siya mawalan ng puwang muli. 'Di ba? Gaya ng mga nagsibalik, 'di ba, sa industriya, 'di ba? Nakakasad nga naman 'yun. May niluluto naman daw yatang projects kaso wala pa ang mga sahog. Alam mo, ikaw Mario talaga, nakakaloka ka. Hi kay Kasmot, ang Lalamove drivers na lagi nakatutok sa atin. Mag-iingat ka lagi sa iyong biyahe, 'di ba? Si Rosel Vargas, hello sa inyo. Ayan. Maraming salamat po. But anyways, 'di ba? I'm so happy kung totoo man 'yan, 'di ba? Isa pa rin ako sa mag-aabang dahil John Lloyd Cruz yan diba? Na nakakaloka. Kung ayaw ka nila makapareha, pwede ako, diba? At sumig na naman si Bakla. But anyways, mga banggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa ating pagbabalik, isang umaatigawang chikahan na naman na may kilalaman sa GMA7. Ano na namang chika yan? Nato ka sa 7, diba? Well, sama-sama natin makatutukan yan sa ating pagbabalik. Siyempre, dito po lamang yan sa istasyon kung saan happy-happy lang. Ay, happy-happy lang. Ba't ko iniiba yung tagline namin? Siyempre, same, pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo